Ma'am, baka hindi po hiyang sa akin 'yan 'no, hindi naman po totally nawala yung pekas ko. So, ang tinatanong niya ay itong ating SCD Peeling Skin Lotion. Pero teka lang ha, sa mga users diyan or sa mga nagpaplano pa lang na gumamit ng ating SCD Peeling Skin Lotion, baka kasi just in case na makita niyo yung comment na ito, naku madam, siyempre naman baka isipin ng mga customer na hindi nakaka-lighten ng pecas and melasma yung product dahil sa inyo. Just to clarify, ang comment na ito ni madam, nag-backread ako sa iba niya pang comment para at least aware lang din kayo. 6 days or let's say 1 week pa lang siyang gumagamit. Ang tanong mga madam, ilang taon na po ba kayong nagtitiis sa inyong pecas and melasma? Ngayon, after 1 week of using the skincare sa balat ninyo, gusto nyo agad mawala yung pecas at melasma ninyo. Sus ko naman mga madam, kahit naman po sa derma pa kayo pumunta, mas mahal pa at pabalik-balik pa kayo. Baka kahit po ang derma, ma-real talk po kayo. Again, skincare is not a magic. Skincare is a lifetime commitment po. Kailangan ninyong gamitin yung mga skincare product na ginagamit ninyo sa skin ninyo, sa mukha man or sa katawan para ma-maintain yung ganda ng skin and at the same time mapangalagaan yung balat ninyo at magtuloy-tuloy din yung resulta nito sa skin ninyo. Hindi po yan after nating gumamit, after 1 week, after 2 weeks, beautiful ka na agad. Ayoko kayong paasahin kasi na after 1 week na magbalat, kutis ulap na kayo agad at yung mga skin problem ninyo, skin concern ninyo is totally wala na agad. Eto mga basahin natin ng sabay-sabay para may alam din tayo. Based on medical consensus, pecas and melasma cannot be removed permanently in the sense of a one-time total cure. Melasma is considered a chronic, long-lasting, or even lifelong skin condition. Ibig pong sabihin, yung mga pecas and melasma is lifetime na po yan. But by using this product para magkaroon kayo ng pag-asa, it can be lighten. Okay? Napapalighten niya yung ating pecas and melasma but hindi siya totally nawawala. And makikita nyo rin yan sa Google kung ano ba yung mga causes ng pecas and melasma. Kasi habang gumagamit kayo ng ganitong klaseng mga skincare para mag-lighten yung pecas and melasma ninyo, kailangan nyo pa rin iwasan yung mga reason or causes kung bakit tayo nagkakaroon ng pecas and melasma. And the number one is too much sun exposure. Yan yung isang nagpapatrigger or nagpapalala ng ating pecas and melasma, yung sun exposure. Pangalawa, minsan nanggagaling na rin yan sa sariling hormones po natin. Based sa mga kababaihan, yung iba after manganak nagkakaroon. So hindi ko alam, hindi pa ako nanganganak. And yung iba naman sa ganitong klasing mga ilaw, UV lights, okay? Kaya palagi kayong gumamit ng mga tinted sunscreen para maiwasan na magkaroon tayo ng pecas and melasma or lumala yung ating pecas and melasma. And just keep using this product para mag-lighten yung pecas and melasma natin nang maging confident tayo ulit kasi hindi na siya ganong sobrang itim na akala mo may mga pasa-pasa tayo sa mukha. So, yun lang mga ka-Diyosa. Hopefully nakatulong ang video na ito sa inyo. I have to be honest kasi again, skincare is not a magic. Bye-bye!